Mga idolo, kakabalik pa lang mula sa isang delikadong injury. Agad nang nagbago ang takbo ng laro ng Boston Celtics. Oo, hindi pa 100% ang scoring. Hindi pa bumabalik ang dating explosiveness. Pero sa 4 na laro pa lang, ramdam na ang impact ni Jayson Tatum. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Tanong ngayon ng mga fans, ito na ba ang simula ng pagbabalik ng isang superstar? O kailangan pa ng mas maraming oras para maibalik ang dating MVP level performance? Sa video na ito, himayin natin. Ano ang ginawa ni Tatum sa unang 4 na laro matapos ang kanyang Achilles injury? Ano ang average niya sa 4 na games? At bakit kahit hindi pa siya peak Tatum, malaki na agad ang naitulong niya sa Boston? Mga idolo, ang pagbabalik ni Jayson Tatum. Ang Achilles injury ay isa sa pinakakinakatakutang injury sa basketball. Marami ng superstar ang naapektuhan ng ganitong injury. Dahil direktang naaapektuhan nito ang explosiveness, bilis at vertical leap ng isang player. Kaya nang balita na babalik na si Jayson Tatum sa lineup ng Boston, maraming fans ang sabay-sabay na nagtanong, same Tatum pa rin ba ang makikita natin o magiging ibang player na siya? Hindi rin minadali ng coaching staff ang kanyang pagbabalik. Pinaghandaan ito ng maayos. Minutes, restriction, gradual adjustment at tamang rotation. Pero pagpasok pa lang niya ulit sa court, may isang bagay na agad napansin ng fans. Hindi man agad bumuhos ang scoring, ramdam agad ang presence niya sa laro. Mga idolo, game 1 pa lang, ramdam agad ang impact. Sa unang laro niya matapos ang injury, makikita agad na medyo maingat pa si Tatum sa galaw niya. Hindi siya basta sumasabak sa contact. Hindi rin agad agresibo sa pag-atake sa ring. Pero kahit ganun, nagawa pa rin niyang magbigay ng solid na all-around performance. Sa unang game niya pagbalik sa injury, 15 points kagad ang naitala niya, may 12 rebounds at 7 assists. Hindi ito yung typical na 30-point Tatum game, pero makikita mo agad ang leadership niya sa court. Siya ang nagdidikta ng spacing, siya ang nagsiset up ng tempo, at siya rin na nagbubukas ng opportunity para sa mga kakampi niya, mga idolo. Ito ang klase ng laro na hindi laging nakikita sa stat sheet, pero napakalaking tulong sa team at sa kumpiyansa ng mga kakampi. Mga idolo, game 2, mas komportable na siya. Sa pangalawang laro, makikita na mas komportable na si Jayson Tatum sa galaw niya. Mas aggressive na siya sa pag-drive, mas confident na rin sa kanyang shooting. Hindi pa rin sumasabog ang scoring niya pero nagsisimula na bumalik ang rhythm. Sa game na ito, nagpakita siya ng mas magandang shot selection, mas mabilis na decision making, at mas aktibong depensa. Ito ang isa sa pinakadahilan kung bakit nananatiling competitive ang Boston kahit hindi pa bumabalik ang full scoring ni Tatum. Dahil kapag nasa court siya, mas gumaganda ang flow ng offense ng team. Game 3 mga idolo, unti-unti nang bumabalik ang scoring ni Jayson Tatum. Sa ikatlong laro, mas ramdam na ang confidence ni Jayson Tatum. Mas madalas na siyang umatake sa basket. Mas agresibo na rin sa kanyang mid-range at perimeter shooting. Dito nagsisimulang makita ng fans ang dating Tatum. Hindi pa 30 points explosion, pero malinaw na bumabalik na ang kanyang scoring instinct. Bukod sa scoring, patuloy din ang ambag niya sa ibang aspeto ng laro. Rebounding, playmaking, defensive rotations. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga niya sa Boston system. Hindi lang siya scorer, siya ang isa sa pinaka-complete player sa liga. Game 4 mga idolo, leadership ang pinakamalaking impact. Sa ika-4 na laro, matapos ang kanyang pagbabalik, makikita na mas natural na ulit ang galaw ni Jayson Tatum sa court. Mas mabilis na ang decision making niya, mas relax na rin ang kanyang laro. Pero ang pinakamalaking napansin ng fans, yung leadership. Kapag nasa court si Tatum, mas kalmado ang team, mas organized ang offense, at mas disiplinado ang depensa. Hindi ito laging nasusukat sa points, pero ito ang dahilan kung bakit superstar ang tingin sa kanya ng Boston fans. Mga idolo, average niya sa 4 na laro. Kung pagsasamahin natin ang 4 na laro, matapos ang injury, ito ang kanyang average. 18 points per game, 7 rebounds per game, 5 assists per game. Kung ikukumpara sa kanyang usual na 27 plus points per game sa mga nakaraang season, malinaw na hindi pa ito ang peak version niya. Pero para sa isang player na nakagagaling lang sa Achilles injury,
napaka-solid na agad ng production na ito. At ang mas mahalaga, hindi siya nagpipilit. Unti-unti niyang binabalik ang kanyang laro habang tinutulungan ng team manalo. Sa 4 na laro pa lang, may 3 malinaw na epekto si Jason Tatum sa Boston. Una na rito, ang offensive stability. Mas maayos ang ball movement kapag siya ang nag-i-initiate ng offense. Pangalawa rito, ang rebounding presence. Malaking tulong siya sa boards, lalo na sa defensive rebounds. Pangatlo ay ang leadership at gravity. Kapag nasa court siya, mas nagpo-focus ang depensa sa kanya. Nagbubukas ito ng opportunity para sa ibang scorer ng team. Kaya kahit hindi pa siya full scoring mode, malaki na agad ang impact niya sa Celtics. Ang pagbabalik mula sa Achilles injury ay hindi madali. Kailangan ng oras, kailangan ng pasensya, at kailangan ng tamang adjustment. Pero sa unang 4 na laro pa lang ni Jason Tatum, makikita na may isang bagay na hindi nawala. Ang kanyang basketball IQ, leadership, at all-around impact sa laro. At kung magpapatuloy ang gandang progression, posibleng hindi na lang basta bumalik si Jason Tatum. Posibleng bumalik siya na mas mahusay pa kaysa dati. At kapag nangyari iyon, isang bagay ang siguradong dapat paghandaan ng buong NBA. Ang Boston na pinangungunahan ng isang fully healthy na Jason Tatum. Kaya tanong ko sa inyo mga idolo, kapag tuluyan ang bumalik sa peak form si Tatum, kaya ba maging championship contender ulit ang Boston? Comment nyo sa baba at ating pag-usapan. At kung gusto nyo pa ng NBA stories, analysis at latest basketball debates, siguraduhin nyo mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell button. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.